Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or Magandang gabi muli sa mga patuloy na nakasubaybay sa atin pong live podcast ng The Narrow Gate Ministry dito po sa Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi muli sa Magandang inyo. gabi, Pastor Derek. So, tayo po ay nasa part 4 na ng atin pong pagtalakay tungkol sa Protestant Reformation, Pastor. And po tinatalakay po natin yung core tenets po ng Reformation. At nung nakaraan po, Pastor, ay inyo pong tinalakay yung sola scriptura. Po. At yun, ibig sabihin po tinatalakay natin yung 5 solas ngayon. At ano po yung kasunod na tatalakay natin ngayon? Siyempre, based on the acrostic, no, o doon sa outline ng Protestant Reformation, ang kasunod ng sola scriptura ay sola gratia. Yun. Ibig sabihin, yung sola nga, yan ay Latin for only, for alone. So, pag sinabing gracia ay grace. So, grace alone. So, salvation is by grace alone. At iyan isa sa pinaka-importante, no, na katuruan ng kasulatan, sapagkat kung hindi dahil sa grasya ng Diyos, walang masisave. Pag sinabi natin grace, ito ay unmerited favor o hindi kayang bayaran na pabor ng Diyos o isang kaloob na walang bayad. No? Hindi ito sinusuklian, hindi ito binabayaran, hindi ito
pinagsisikapan. Opo. Kasi inaakala nung kasing panahon ni Augustine, no, from the apostles, yung kanilang writings, no, Apostle John, Apostle Paul, especially Apostle Paul, no, Mhm. sa Romans, Galatians, Ephesians, ay talagang sinasabi niya na ang kaligtasan ay hindi gawa ng tao. Opo. Ang kaligtasan ay hindi merit Mhm. para sa ating trabaho. Ito hindi pinagpapaguran, ito hindi binabayaran. Kasi pagka pinagpaguran mo na, hindi na biyaya hindi na grasya. Pag binayaran mo, hindi na rin grasya kasi paid na siya. At pag pinagsikapan mo o pinaglaanan mo ng paghihirap, Mhm. kaya mo nakamtan, hindi lalong grasya yon kasi pinaghirapan mo na, bayad na siya. Opo. Kaya ito yung pinaka-importante sa lahat, no? Dahil nga ang katuruan na pagkatapos ng ilang siglo mula kay Augustine ay nabago Mhm. at napalitan ng gawa. Oh. Ang nangyari nga ay itinuturo na ng Roman Catholic Church na ang kaligtasan ay hindi tinapos ni Kristo sa krus, so hindi pa tapos, no? At kailangan nila itong dagdagan. Kaya ang kanilang doktrina ay grace, but mostly ay grace, but not grace alone. Karamihan ay grasya ang ating natatamasa, pero hindi lahat ay grasya pagdating sa kaligtasan. Kailangan natin itong pagsikapan, dagdagan. Mhm. At kaya nila na-imbento yung mga sacraments, yung 7 sacraments of the Roman Catholic Church. Kaya po pala may mga ganun sila. Na idinagdag, Pastor, yung mga Dahil hindi sapat Hindi sapat yung ginawa ni Kristo na pagtubos sa kasalanan at yung kanyang pagbabayad ng kaparusahan para sa makasalanan. Yung kanyang paghalili ay hindi talaga vicarious. Hindi enough, no? Hindi sapat. Kaya kailangan dagdagan natin yung trabaho ni Kristo Opo. para tayo maligtas. At yun nga, yung pinandagdag nila ay yung 7 sacraments o sacred na gawain sa loob ng Roman Catholic Church. So masasabi po natin pala, Pastor, sila, nasa Roman Catholic, no? Hindi talaga nakabatay sa biyaya. Pagkat, meron po mga gawain. Di po ba? May dagdag na. Mga dagdag na. At tingnan natin kung ano yung maling pagkaunawa tungkol sa grace alone. Kasi ay ito'y itinuturo din ng Roman Catholic Church na we also believe that salvation is by grace alone. Pero ang kanila nga ay mostly by grace alone, mostly. No? Karamihan. Not all, but kaya tayo alone sa kanila not alone. Naniniwala din sila sa by grace. Pero we must couple the grace of God with the efforts of men. Kailangan nating dagdagan kasi niligtas ka nga ni Jesus. Tapos ikaw na may masama. O hindi paano ka maliligtas? So kailangan mo magpakabuti. At yung kabanalan ay exercise yan ng isang Kristiyano na dapat sa sarili mong lakas ay pabanalin mo ang iyong sarili. Sino po ba yung mga relihiyon na naniniwala sa na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya o grace alone? Mayroon po bang ibang mga relihiyon pa bukod po sa genuine Christianity, Pastor? Wala It's only genuine Christianity that believes that salvation is by grace alone. Kasi pagka hinaluan mo na, hindi siya Christianity. Siya ay pseudo-Christianity. Ibig sabihin, pretending to be Christians. Kasi ang turo ng Panginoong Hesukristo ay ang sumasampalataya ay maliligtas. Ang sino mang sumasampalataya sa akin ay maliligtas. Hindi niya sinabing ang sino mang sumasampalataya at gagawa ng mabuti o susunod sa lahat ng alituntunin ko o susunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos sa lumang tipan at bagong tipan. At sa kanyang mga kautusan, pag hindi niya kinumpleto ang aking mga utos, ay siya hindi maliligtas. Sabi ng Panginoong Hesukristo ay ang sumasampalataya ay lumipat na, no? Sa buhay mula sa kamatayan.
So the moment that a person believes in Christ, he is already saved. And all his sins, past, present, and future, are all paid for by Christ through his vicarious sacrifice. So, ang problema ay dinadagdagan. In fact, ang mga Pharisees ay guilty doon sa pagdadagdag. No? Kaya nga kalaban ng Panginoong Kristo, kinakalaban si Jesus ng mga Hudyo at yung mga leader ng relihiyon ng mga Hudyo, ng mga Pharisee, na siyang bumubuo ng Sanhedrin. At maging ng mga Sadduceo, tulungan siya ng both Pharisees and Sadducees. Dahil sa turo ng mga Hudyo at ng mga leader ng relihiyon, yung mga eskriba, mga pariseo at mga saserdote. Saserdote yung mga pari nila sa templo. Yung mga eskriba yung tagapagturo ng kautusan. Oo, at tagapag-copy ng kautusan ng salita ng Diyos, no, ng mga books of the scriptures. Yung mga Pharisees, sila yung mga manong at manang, kumbaga ngayon. Sila yung mga manong sa simbahan. Sila yung sumusuporta. Sila yung political party ng mga Jew. Ang mga Sadducees naman, sila yung mayayaman na miyembro noong tinatawag nilang parang Supreme Court sa kanila, no? Yung Sanhedrin, na binubuo ng 70 katao lang, na talagang puro mayayaman. Opo. Mga Sadducees ay manong din sa simbahan. Sila ay supporter din ng Judaism. Kaya lang, ang pagkakaiba ng Pharisees at Sadducees, pareho silang naniniwala sa Old Testament laws, kailangan ganapin ang kautusan para ka maligtas. Hindi lang naniniwala ang mga Sadducees sa resurrection of the dead. Para sa kanila, pag namatay na, wala nang pagkabuhay ng mag-uli. Annihilation of the soul, parang ganon. Parang Jehovah's Witness. Pero ang mga Pharisees naniniwala na magkakaroon ng resurrection at magkakaroon ng heavenly body. O yung resurrected body, glorified body. Yun lang ang pagkakaiba nila. Sa lahat ng aspeto pareho. Yun lang doon sa resurrection, doon lang sila magkaiba. Of course, doon sa mga kanila ring may competition din sila tungkol sa kanilang kasikatan, no? May mas magaling, mas sikat, mas mayaman, mas sikat, mas papakinggan ng mga tao kasi because they love the praises of men. Itong mga taong ito. Ngayon, itong mga ito ay nagkakaisa laban kay Jesus. Bakit? Itinuturo ni Jesus na hindi yung kautusan ang daan sa kaligtasan. Sabi nga ng Panginoong Jesus, ang kautusan ay anino lang ng darating. Ako yung tinutukoy ng kautusan. Kaya nung siya mag-umpisang mangaral, ay, ang una niya pinangaral, yung Isaiah, na siya pumunta para sa mahirap, no? Pumunta siya sa mga aba, upang palayain ang mga bilanggo. Spiritually speaking yun, no? Na yung mga bilanggo ng kautusan, yung hindi makakaligtas dahil sila ay nagpapasakop sa kautusan ni Moises, at doon sila nagtitiwala, ay palalayain niya. Dahil siya na ang gaganap kasi ng kautusan. Siya ang lulubos o gaganap at tatapos sa gawain ng pagliligtas ng Diyos. It's all by grace of God through the sacrifice of His Son. At nang siya mamatay, sabi nga niya, naganap na. It is finished. It is finished. At sinasabi nga natin, salitang it is finished ay isang, term yan, military term. Ang ibig sabihin noon ay nagtagumpay na siya on behalf of His nation. Of His elect. Ang it is finished, tetelestai, ay isang salita ng isang sundalo na siyang maghahatid ng balita kapag mayroong dumigma sa kanila at mayroong representative sila pareho, yun muna ang maglalaban, no? Pagka natalo nila yung hero nung kabilang camp, yung kalaban nila, sisigaw siya ng tetelestai. Pupunta siya doon sa kanilang sa kanilang bansa o sa kanilang baryo o lugar. At sisigaw siya ng tetelestai. Ibig sabihin, it is finished. At ang ibig sabihin ng salitang tetelestai, nanalo tayo dahil sa ating tagapagligtas. And that hero has defeated the enemy on our behalf. So siya'y lumaban para sa ating lahat. At siya yung representative nating lahat. Yun ang ibig sabihin. No? Yun talaga ang context pala. Yan ang context ng tetelestai. It is a word of victory for triumphant
army. Pero yung representative na yon, yun ang lumaban para sa lahat. Opo, Pastor. At si Jesus din ang siyang namatay para sa lahat ng mga hinirang. Mm. Kahit nang siya yung sumigaw, ang ibig niya sabihin, it is finished. It's done. There's no addition needed for the finished work. Kasi wala nang kalaban. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, no, doon sa Genesis 3:15, siya yung dudurog sa ulo ng ahas. So yung prophecy doon sa Genesis 3:15, that from the seed of the woman will come somebody who would crush, no? The seed of the woman would crush the head of the serpent. Oh. Yung serpent is representation ng evil and all the work of evil. Yes. Lahat ng gawa ng kaaway. Impyerno, kasalanan, kamatayan, lahat. Kapaghihirap, sumpa ng Diyos, dudurugin yun. Tataluning ganap. Kasi pag ulo ang nadurog, walang buhay talaga. Tapos na. Pag sa buntot mo lang yan tinira, tutubo pa yan. Pero pag sa ulo mo, dinurog mo yan. And that speaks of a Savior. Kaya doon sa Matthew, ang tawag sa kanya, siya ang binhi ng babae. He is the seed of the woman. At doon, Alma ang ginamit, no, doon sa seed, yung woman, Alma, Virgin. virgin. He is the son of a virgin, Alma. Hindi babaeng may asawa. Biro mo, manganganak ang isang virgin. Seed of a woman, Alma. At Virgin. natupad kay Mary, ano po? At natupad kay Mary yun. Yung Alma, si Mary. Yung seed, si Jesus Christ. Yung si Satan at yung devil, no? Yung evil forces, yun ang nagre-represent sa serpent. Kaya nang si Jesus ay sumigaw, it is done. It's finished. The enemy has been defeated. There's no more curse of God. There's no more fear of death because we will be resurrected again. We will be resurrected into glorified bodies. There's nothing to fear anymore. It's tetelestai. That's the meaning of tetelestai. It is by grace alone, through Christ alone. Kaya po pala, hindi na kailangan na Hindi tayo ay kailangan. mag-effort pa talaga. Kasi yung effort ni Jesus Christ ay sapat na. No? Sapat na. Kung ginagawa mo ang kaligtasan sa sarili mong lakas, you are treating Christ as insufficient. Yun. His work is insufficient. His work did not fully pay the price. Kaya nga, hindi ransom ang buang kanya. Kaya nga ang tawag sa kanya, ransom eh. His life is a ransom for many. Siya ang pantubos. Ang ransom kasi, kinidnap ka. Pinababayaran, kundi papatayin. Siya ang nagbayad ng buong ransom para kapakawalan. Pero yung, That's a picture of ransom. pero yung term po, Pastor, na ransom for many. Many, Hindi. not for all. Not for all. Kaya nga laging binibigyan ng diin yung salitang many. Saka for the elect. Yun pala naman yun. Nothing can come to me unless he is drawn by my Father to myself. Ang lalapit kay Kristo ay ang inilalapit ng Diyos kay Kristo ay yung mga hinirang ng Ama rin. May specific siyang kinamatayan. Yes. That's why his death is sufficient for all, but only efficient to the elect. Sufficient for all. Everybody can be saved if God permitted them to be saved. But there is what we call election unto salvation. This is one of very hard doctrine. This is one of the hardest doctrine of the scriptures. Marami That na. Christ died only for his sheep. Di ba? John 10. I'm dying for my sheep. And I have sheep that are not of this fold, not of this nation, but I will also go to them later on through the preaching of the gospel. Because sabi nga sa sa Acts 13:48, no? And the Gentiles believed, and those who were chosen before the foundation of the world believed. Sino ang sumampalataya sa preaching? Yung mga hinirang. Ang Diyos ang Ama ang umirang, ang Anak ang namatay at tumubos sa mga hinirang ng Diyos. Kaya ang salvation is work of the Trinity. Yes. Paano hindi sapat ang gawain ng pagliligtas? Ang Diyos Ama ang pumili, hindi pa
nalikha ang lahat sa sansinukob. Wala pang mundo, wala pang tao. Mhm. Pinagpasyahan na ng Diyos na mayroon siyang ililigtas. Mayroon siyang iibigin na yung tinatawag na complacent love, na pag-uukulan niya ng espesyal na atensyon. Mula sa limpak ng luwad ay pumili siya ng gagawin niya na espesyal. At yun ang hindi kayang tanggapin ng mga Armenians. Mhm. At maging especially ng mga Universalist at ng mga Roman Catholic. Only genuine Christianity can pass the test of the Scripture, can pass the test of absolute doctrinal truth. At yun po nakakalungkot, no? Sapagkat akala nila nasa truth din po sila, pero ang totoo ay sinasagkaan po nila kung ano yung katotohanan na tinuturo talaga ng Bible. Lalo na pagdating pa sa election, no? Sapagkat ang gusto po talaga, Pastor, siguro, ang lagi ng tao ay May ambag siya eh. ambag. Oo. Kasi ang tao filled with pride. Yes, Yung ego niya talaga super, duper na abot hanggang langit. grabe. Nasukdo lang yung gawain ng Diyos ay kanyang gustong gawin. Hindi ako papayag na hindi sa freedom ko, hindi sa free will ko. Kaya ako naligtas dahil sa aking pagpapasya. Hindi sa pagpapasya ng Diyos. Ako ang kapitan ng aking kaluluwa. I'm the captain of my soul. So even if God wants me to be saved, if I don't want to be saved, I can escape the grace of God. I can exclude myself from His election. He cannot elect me unless I elect Him first. Grabe. That's why ang kanilang election is by foreknowledge. God just choose them because they would believe in the future. And God saw their future acts that they will believe. So that's why in eternity past, so God has chosen them to salvation because He foreknew them that they would believe. Opo. Now that is not the right doctrine of election. Election is you are foreordained by God by His love alone, by His grace alone. You did not merit anything Mhm. so that you would be elected by God. No, you cannot be accepted by God by your own Mhm. doing, by your own righteousness. Because all have sinned and fall short before the glory of God. No one is righteous, not even one. So, kaya kapag naging Kristiyano po pala, Pastor, ng isang tao, even yung mga responses natin, yun ay gift pa rin ng Diyos. Yes, even faith is gift of God. Yung Romans chapter 2 verse 8 and 9, it was properly dissected by by John Calvin. Basahin natin yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Makikita mo talaga yun. Ito yung kung paano dinisect yan or inexegete yan ni John Calvin. Sabi po dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. ESV nga, i-ano mo sa ESV. Mas maganda yung ESV translation. ESV. English Standard Version. Kasi yan yung pinakamalapit doon sa original Greek. Tingnan natin. Sa Yan. 8. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. Okay, ganun lang. Tanong makikita mo dyan, for by grace, yung salitang by, ay yun yung merit. By. Yung grasya ang dahilan, kaya kayo naligtas. Yung through is instrumental cause. So the meritorious cause, according to John Calvin, is the grace of God. That's the merit. You have no merit of your own. You cannot be saved because you are meritorious, because you are good enough, because you have done enough good works. You did not become a saint by your own doing. It's all the work of God.
So, by grace, you have been saved. Ito mo, makita mo, past tense, di ba? Perfect past tense. Hindi will be saved. Been saved. Hindi yung will be saved, hindi yung being saved, but been saved. You have been saved. Tapos na. Opo. Tapos na. At sa pamamagitan ng through faith. Okay. Yung word na true ay, explanation din ng John Calvin is, that's the meritorious cause. So there's that's the instrumental cause. So the meritorious cause is grace. By, that's the merit of salvation, the grace of God through faith. Faith is the instrumental cause. Okay. In this faith, in this faith is not of your own doing. Kasi sa Tagalog, ginawang yung salvation eh. Yung salvation is not your own doing. Magiging redundant eh. Yung grace nga is, yung salvation nga by grace. So talagang hindi sarili mong gawa. Ano yung hindi sarili mong gawa? Yung faith. Okay. Sabi ni John Calvin dyan eh, yung faith mismo is, this is not of your own doing. It's not because of your own mind that you have developed this faith. It is not because that you have the ability to comprehend the words of God and comprehend the mysteries of God. That's why you are intelligent enough to understand the work of God. That's why you have developed this faith while the Bible is, or the gospel is being preached. No. Yung faith mismo is gift of God. God gave you that faith so that you may appropriate your salvation. Kasi ang faith na meron ang tao is not the merit, hindi yung faith unto salvation, but yung ang tawag natin dyan is temporal faith. Lahat ng tao, kung hindi kilala ang Diyos, paano magkakaroon ka ng pananampalataya sa Diyos kung in the first place, hindi mo kilala ang Diyos? Ang kilala nating Diyos ay Diyos na ginawa ng sarili nating isip. Diyos-Diyosan, mga false gods. Kasi ang taong hindi nakakaunawa sa Diyos, yung taong makasalanan, yan ay walang kakayahang makaunawa. 1 Corinthians 2:14. Di ba? No one can understand spiritual things unless he is indwelt by the Spirit of God. Only those who are indwelt by the Spirit of God can understand God. Kaya nga, paano ka makakadevelop ng sarili mong faith kung ikaw nga ay hindi pa pinanahanan ng Espiritu Santo? So yung Espiritu Santo, pagkatapos manahan, saka ka lang magkakaroon ng tunay na faith. Yung saving faith. At yun ay kaya nga hindi sa atin. It is also the work of God to give you that saving faith. Because our faiths are just temporal faith. Like, kung wala kang pera, sasampalataya ka sa Diyos, magkapera ka. That is not salvific. That is only for money. For your survival. O pag may sakit ka, magkakaroon ka ng faith sa Diyos na hindi mo rin nga kilala eh. Kala mo ang Diyos, tagabigay lang, parang doktor lang. Yun yung pagkakilala, no? Yan ang pagkakilala mo sa Diyos. Siya'y doktor, siya'y bumbero. Pag may sunog, Diyos ko, parang bumbero lang. Pag tapos ang sunog, wala na yon kasi temporary lang eh. It's only for temporal things. A man without the Spirit of God cannot understand the Spirit, the mysteries of God or the things of God, spiritual things. He cannot understand even a single spiritual thing about God or even a single truth about God. So how can he have the faith that saves? Useless, hopeless yung isip natin para mag-develop ng saving faith. Na pagtiwalaan natin na si Kristo ay namatay para sa atin at hindi pala tayo ang may gawa sa ating kaligtasan. That is the saving faith. Pero matatanggap mo lang yung saving faith pagkatapos na ikaw ay buhayin sa Espiritu. That's why in Reformed theology, nauuna sa logical order ng salvation yung regeneration. Regeneration precedes faith. You must be made alive first before you can believe, before you can have faith. Because you have wala kang kakayahan. Diba? Wala kang kakayahan na sumampalataya sa isang Diyos na di mo kilala. Diba? You don't have the ability to do that because you are dead in sin. Kaya kailangan buhayin muna ang iyong espiritu. Pagka ikaw ay inindwelt ng Holy Spirit, in an instant, mauunawaan mo yung mga nakatanim na salita ng Diyos sa puso mo, yung mga narinig mo na sa utak mo, nandyan lang, biglang liliwanag yun.
bilang maunawaan mo, oo nga, no, napakinggan ko na yun, pero hindi ko naintindihan noon. Pero pag ikaw ay na-indwelt ng Holy Spirit, biglang nagliliwanag lahat. Dahil ang banal na Espiritu na ngayon ang siyang nagtuturo sa'yo kung ano yung kahulugan nun. Yun yun. Yun yun. Si Kristo ay Diyos, yun yun. Totoo yun. Kaya nagiging malinaw ano po sa isang tao. Yes, so it's because of regeneration. Without regeneration, there will be no saving faith. So, regeneration precedes faith sa Reformed doctrine. Pastor, tanong ko lang. What about those who are new believers, Pastor? Yung mga bata pa yung faith nila, no? At hindi pa nila nagagrasp talaga yung ganito pong doctrine of grace, no? Masasabi po ba natin, of course, nasa kanila yung Holy Spirit, pero paano natin may papaliwanag po yun? It takes time for a new believer to understand. Kaya nga sabi nga ni ni John MacArthur, everybody is born Armenian until they understand Kawawa naman yung mga, the grace of God. yung mga Armenian nating Because they misunderstand God's grace Akala nila ay hindi sapat Kailangan dagdagan nila ng sarili nilang faith, sarili nilang paniniwala. Kumbaga yung faith galing sa kanila yan. Opo. Kaya sa Armenian is faith precedes regeneration. God will only regenerate you if He sees your faith. If He doesn't see your faith, that you believe in Him for your salvation, He cannot regenerate you. Talagang mas makapangyarihan na. Yes, so you cannot be regenerated by God. Even if God wants you to be saved, God wants you to save, all exertion of God to save you is futile because you are the one to believe first before He can send the Holy Spirit. So kaya nga, faith first, then Holy Spirit will indwell you. Because yung action ng Diyos ay nakadepende sa action mo Kailangan muna, ikaw muna, no? Umaksyon ka, kaya yung freedom of choice. You must exercise your freedom to believe. And then that's the only time that if you will believe in God during that moment, God will send you the Holy Spirit to indwell you so that you can be fully saved. But sa Armenian system is you can reject salvation. That's why the Holy Spirit would be taken away again by God. Diba? Paalisin uli. Yun, ano yung sinabi ng salita ng Diyos ng Panginoong Hesukristo na siya isa sa inyo ang mga aliw at hindi niya ko iiwan magpakailanman. So sinungaling na yon. Pag nawawala ang kaligtasan, aalisin din ng Holy Spirit. Yun ang point. Babawiin yung grace. Babawiin din ang faith. Ang daming babawiin. Tapos, ikaw ay inadapt, itatakwil ka ulit bilang anak. Tapos pagsasampalataya ka ulit, i-adapt ka ulit. Multiple adoption process yan. Di ba? So, pag hindi ka na bumalik, nabigo ang Diyos. Kaya pag hindi ka na nagpatuloy, hindi ka na bumalik, ang Diyos iiyak-iyak. Paano ba naman ang nangyari? Namatay na nga ang Panginoong Hesus. Pinili ko na nga siya bago palangin sa libutan. Namatay na nga si Jesus na aking bugtong na anak. Tapos pinadala ko pang banal na Espiritu. Sa huli pala, iiwanan din pala ako. So, kawawang Diyos. Kaya pag kami nagpipreach ng gano'n na yung kawawang Diyos dahil walang tumatanggap. Poor God. That's not the true God. Because God is not an effeminate deity o a puny. Na invento lang nila yung Diyos na yun. Pastor. Puny invented little God who cannot do whatever He wills to do. So, that's why ang Diyos nila ay caricature. Kasi at paanong naging Diyos, ang Diyos na kayang tanggihan? Si Jonah ba nakatanggi? Di ba? No, ayaw nga niya sumunod sa Diyos pero nilunok siya ng balyena doon siya iniluwa kung saan gusto ng Diyos. Habang siya nangangaral, huwag kayo sumampalan. Magsisi na kayo. Huwag na sana. Yun ang isip niya kasi gusto niya mamatay Opo. Hindi siya nakatanggi. Kaya nga in-express na ni Jonah yung kanyang frustration noong magsisi ang mga Ninevites. Di ba? Umupo siya sa isang sa sikat ng araw. Ang ginawa ng Diyos, pinatubo. To teach him a lesson, pinatubo ng Diyos miraculously ang isang halaman. Tapos, nagreklamo siya. Bakit ba? Naginhawahan siya. Sabi niya, salamat. Tapos, nagsisi ang mga Ninevites. Ang ginawa ng Diyos, nagreklamo siya. Ano ba naman yan? Bakit ba sila pinatawad mo pa? Dapat patayin na lang lahat.
Kasi kalaban sila. Pag-ano sila. Ginawa ng Diyos yung uod, pinakain ng mabilis, biro, miraculously, kinain yung mga dahon eh. Nagreklamo si Jonah. Oh, bakit ko naman yung pinabayaan na yung aking lilim may mawala? Kinain na ng uod na pinadala mo. Ang sabi ng Diyos, o ikaw ba yung nagpatubo sa halaman? Hindi po. Kung aking gustong patayin, ikaw ba ay magrereklamo sa akin dahil gusto ko na kainin ng uod? Doon siya natuto ng lesson niya eh. Jonah, no? Oo, si Jonah eh. Ang tawag dyan ay ang pinaka makulit na propeta. Kulit na propeta. Grabe, no? Siya lang yung kumukontra sa Diyos eh. Oh, siya lang sa lahat ng propeta ang kumontra sa Diyos ha. Yung iba talaga sumusunod eh, pero siya talaga ang kulit. Ayaw talaga eh. Kakita mo, mayroon ba makakatanggi sa Diyos? Yun nga, ayaw nga ng ayaw yun eh. Nakatanggi ba yun? Si Balaam, gusto niyang sumpain ng mga Israelita. Walang nagawa, no? O inupahan ng hari. Di ba? Ayaw silang padaanin eh. O, inupahan si Propeta Balaam. Yung nga sumpain. Pagdating doon, sabi niya, pagpalain ng Israel, sabi ng Diyos. Huwag mo niya susumpain. I-bless mo. Ang gusto niya, sumpain niya, pero hindi siya makatutol sa Diyos eh. Na even false prophets are in the hands of God. O tapos ang sasabihin ninyo, walang kakayahan ang Diyos na ganapin yung kaligtasan na inumpisahan niya sa Kristiyano. Kasi ang Diyos ay, siya ay subordinate doon sa desisyon ng tao. So kaya nga, hindi kompleto ang salvation for Armenians. Salvation is not completed. It's not yet complete until they die. That's the only time that they can be assured of their salvation. The moment they die, and then they see themselves Nasa langit. nasa heaven na sila. Saka nang sabi, ay salamat. Doon lang sila may relief. Imagine, pag Armenian ka araw-araw, nag-aalala ka pa rin. Kasi piniperfect mo ang iyong gawa na hindi mo kayang gawin. Tuwing umaga, gigising ka, magpe-pray ka, tapos kailangan piperfectin mo, mag-devotion ka, manalangin ka, lahat. Tapos dapat banal na banal ka. Kasi pagka ikaw ay medyo nakagalit ka ng konti, ay wala ka ng kaligtasan. Kasi yun ang consistent Armenian eh. Whenever you sin, you lose your salvation. Kahit gaano kaliit. Kahit gaano kaliit. Kaya nga sa kanila, halimbawa, Kristiyano ka, tapos ay nasagasaan ka, bago ka sagasaan, napamura ka, di ba? Yari ka, sa impyerno ka ulit. Hindi nakakatawa, pero nakakaawa yun. Pero parang hindi siya consistent sa grace eh. So hindi grace kasi pinapanatili mo sa sarili mong lakas eh. So ibig sabihin, hindi siya sapat. Pero ito, wag natin kalimutan yung verse 10. Basahin natin yung Ephesians chapter 2 verse 10 kasi baka naman sabihin nila, licentiousness pa lang itinuturo nitong mga ito, mga taga-Narrowgate. Hindi po. Malayo po sa sa katotohanan. O nang sabi diyan. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Tama. Itinalaga ng Diyos yung kaligtasan by grace. Pati yung ating paggawa ng mabuti, itinakda na rin niya na gawin natin. Meron palang gawa, Pastor. Yes, of course, pero hindi siya hindi siya means sa salvation. Yes. That's the result of salvation. That's the proof that you are saved. Ebidensya na. If somebody says that he is saved, but he is living like the devil, sabi ni Paul Washer, indeed, he is a son of the devil. Tama. Di ba? How can you say that you are a child of God? How can you say that you are saved by grace? How can you say that your Lord is Jesus Christ and your Savior is the Lord Jesus Christ? But you continue in sinning. Pastor, ito. You are not truly saved at all. But that it doesn't mean na hindi ka na magkakasala. Talagang paminsan-minsan, talagang may kahinaan ng isang tunay na Kristiyano. Ano sabi mo? Ito, yung trending ngayon about Calvin Aragon, Pastor. Yung asawa nung isang dating member po ng Six Bomb Dancer, sikat na sikat. Oo, yung naging si Alvin. Alvin ang pangalan. Alvin Aragon. Marami ang dito doon sa kanyang mga sinabi na very vocal po siya doon sa kanyang faith eh, na sabi ng iba walang grace, sabi basta tama naman yung sinabi niya. And then dito nakita po natin makikita mo na nahahati yung may mga professing Christians na sinasabi nila na love lang. Kailangan puro love lang.
So kahit na yung ganong homosexuality, ito tolerate. Para bang ang ibig sabihin po, kung mayroon kang anak na member ng homosexual, eh mahalin mo siya, tanggapin mo siya. Wala nang correction na mangyayari. Parang ganun. Paano natin makikita doon yung tunay na tunay, genuine yung kanyang pagiging Kristiyano? I don't doubt Alvin Aragon's conversion. Okay. I don't doubt. But sabi nga ni ni Warren Wiersbe, no? Mm. Um, love without truth is hypocrisy. And truth without love is brutality. Mhm. Dapat hindi ka brutal. Yes, they are sinners. Yes, they are homosexuals, and that lifestyle should be condemned. Because rightly so, talagang ang mga bading na nagpa-practice ng kabadingan, yung practicing homosexuals, they will be reaping the just wrath of God. Talagang sila talagay Bulit sa impyerno. mabubulid sa impyerno magpakailanman. Mhm. Pero you don't need to be brutal. Harsh naman naman. Huwag ka namang harsh na wala ka ng pag-asa, ikaw pinalaki kita, ikaw nakita ko nga nagkakakaras ka noon pagkatapos bigla nag-aano ka pa pagkatapos bigla kang naging bading. Mm. So hindi dapat na brutal ang ating pananalita kasi yung sa tono niya brutal Mm. Parang minumura niya. Kaya lumalayo. We should maintain yung pa rin yung loving words, loving actions, kahit na may truths na talagang dapat ka magsisi. Ang homosexuality ay kasalanan sa Diyos. Pero not to the point na you don't respect them as a human being. Mm. Para kasing may halo na siya na pang-judge na wala ka ng pag-asa. You're now hopeless. Mabubulok ka na kasi parang sinabi mo wala siya pag-asa, di ba? Okay. Pero Punta ka na sa impyerno. Mayroon pa siyang sinabi, sa impyerno ka na. Paano mo matitiyak na hindi siya magsisisi in the later part of his life? Are you God that you parang you are all-knowing? You are acting like God. So, pero maganda yung kanyang dedication. Maganda. Pero yung kanyang way of saying the truth, doon nagkakaproblema. Pero yung kanyang talagang tama lahat ang sinasabi niya, di ba? Ayaw ko si Easy. Ayaw niya yung kanyang asawa. Sino nga yun? si IC po. IC. IC? IC. Hindi, IC yung kanyang yung anak ng asawa niya. Si ano yun? Yun yung bading. Yung Sophia, yung anak. Si IC yung asawa. Opo. Sabi niya kay IC, ayaw ko nga sa kanya na walang bra pag sa bahay. That's too much. Actually, yung ang pagsuot, yung ang pagsasabi ng ganoon, that's unethical Oo. Di ba doon pa lang bastos siya Parang Kahit nga. bakit sasabihin siya sa publiko yung salitang bra? Yun, bastos pa rin yan. Bastos pa rin. You don't utter those words Kasi you are saying that you are a Christian but you don't have you are not well-mannered. You are ill-mannered. Unethical yung pagsasabi na ganoon. Huwag mo na siyang banggitin sa publiko. Parang garapalan asawa ko. Kaya kayong mga diyan na magsuot kayo ng bra dahil yung mga anak nila parang you are judging that their children are having parang they are being tempted. Na sinisidyos ng mga nanay. What? Hindi ganoon. Sa kultura ng Pinoy hindi naman ganoon kahit nga may mga nanay na walang bra, hindi naman yung mga anak nag-iisip ng ganoon Baka siya lang ang nag-iisip. Maruming masyado ang isip niya Kasi hindi iniisip ng typical na batang Pilipino yung itsura ng nanay Kahit walang bra, hindi yan, walang mali siya yan. Pero siya mayroon So nagtataka nga ako, ba't mo nasasabi sa publiko, hindi ako against sa kanyang sinasabi na totoo. Against ako sa paraan ng pagsasabi. Yung paraan niya ng pagsasabi, ang medyo, hindi tama. Kasi bulgar masyado. Masyadong bulgar, masyadong agresibo, masyadong parang wala ng bukas. Parang wala ng bukas. Ngayon na kayo magsisi. Pero pastor, nahati kasi yung ng I Christian. believe Armenian yan. Kasi nga kailangan daanin niya sa sariling lakas ang pagbabago ng iba. Kasi ganun ang Armenian Akala nila dahil sa kanilang sariling effort yung kaligtasan din ng iba. Kaya sila nagiging father in faith, mother in faith. Kung may mother and father in faith, di may grandmother
at grandfather. Eh di may great-great-grandfather pa. Diba? Yun sa mga Armenian na parang ako ang dahilan kaya ka naging Kristiyano, kaya ako tatay mo sa faith. Therefore, napaka-aggressive nila, no, na parang hindi nakadepend sa Diyos Kumbaga parang nakadepende sa kanilang effort, sa kanilang sermon, sa kanilang paghayag ng katotohanan, kahit brutal na, doon nakadepende. Si Paul Washer, I like his, di ba, ang amon ng kanyang pagkakasabi, kahit pagalit, may concern. Iba yung, kahit na si Paul Washer, sobra ding holiness, parang membro ng holiness movement, no? Oo. Tapos pag nakasalita, talagang tatamaan ka. Talagang swak na swak sa'yo. Pero hindi ka magagalit sa kanyang paraan ng pagsasalita. Kasi makikita mo yung pag-ibig. Concern. Di ba yung concern niya? Yun ang nawawala kay Alvin Aragon. Hindi mo makita sa kanya yung concern na parang he's only after his own parang way of saying the truth. Na kahit sagasaan ko kayo, kahit sino pa kayo, basta ako, sabihin ko ang totoo. Ba, ang Panginoong Jesucristo, hindi siya rough hindi siya rude. Doon lang sa mga Pariseo, Pastor, Hindi pa rin rude, kasi ang sinasabi niya yung mga, kayo, asong gubat. Pero, di ba? Kayo mga, hindi naman rude yun Sabi niya, kayo parang lang naman, di naman niya sinabing direktang kayo'y bulok. Ang sinabi niya, kayo'y parang nicho. Di ba? Maganda ang harap, pero bulok ang loob. Ganda pa rin, para lang naman Gumagamit siya ng rhetoric. Mga figure of speeches. Dapat si Aragon matuto ng figure of speech. Yung sarcasm. Maganda yung sarcasm, di ba? Yung sarcasm, parang pinupuri mo. Pero ang totoo, kulang siya doon. So, I suggest for Alvin Aragon na mag-undergo siya noong hermeneutics. Paano talaga? Saka apologetics, kung paano magsabi ng katotohanan sa isang paraan na hindi ka masyadong gagagalitan ng tao dahil nararamdaman nila ang iyong concern at yung pag-ibig mo. Kahit galit ka na, pwede namang sabihin sa isang paraan na hindi mahalatang galit ka Di ba? Tulad yun, pagsasabi kung may muta ba ako, sabihin mo, ako ba may muta? Pag sinabing wala, buti ka pa mayroon. Di ba napakaganda naman noon? O, di ba masutuwa pa siya? Mabuti pa nga ako, mayroon. No? Di ba? Pero natamaan siya, di ba? Naglinis ng sarili. Pero sa paraan na hindi mo siya garapalang sinabihan, ano ka ba naman? Tandang-tanda mo na, hindi ka pa marunong sa sarili mong mata. So, maganda kailangan na matuto siya kung paano ang patamang paraan. Okay, sola gracia. So, una, ang sola gracia is not grace alone mostly. Kalawa, ang sola gracia hindi nangangahulugan na ginawa ng Diyos ang kaligtasan subjectively. Objectively but not subjectively. Ibig sabihin, niligtas tayo ni Jesus. So, tinuturo ng sola gracia na iniligtas tayo ni Jesus na parang impersonal. Parang wala siyang personal touch. Parang come what may. Yan nga sinasabi ko na parang it's for all. Parang free for all. And it's up to you. Parang grace for all. Kasi yun yung yung iba akala grace for all coalition ganon. Na parang lahat binigyan ng grace. Bahala na lang sa inyo kung paano niyo gamitin. Hindi. Ang grace ay mayroong personal at saka subjective and objective. Subjective din siya. Kasi may subject siya. May inililigtas siya. Yun ibig sabihin ng grace alone. Grace alone but not for all people. It's only for those who are chosen before the foundation of the world and those who would be regenerated so that they can believe or they can believe salvation. Kung may nanonood po sa atin dito ang taga-grace for all, edi kaya salvation in Scripture is not the purchase of a thing. Parang binili lang isang bagay, bahala na kayo, sa inyo na lang. Parang bumili ng tinapay, bahala na kayo maghati-hati. Hindi ganun. Kung hindi yung tinapay binili, ibinigay sa mga partikular na tao. At kung sino yung bibigyan niya, wala kang pakialam kasi siya ang Diyos Kasi yung iba talaga ayaw bigyan ng kalayaan ang Diyos na mamili Pero sila namimili sila ng ng kamatis sa palengke kahit isda, di ba? Kahit ka pinagbabalik-baliktad ng isda doon sa palengke, hindi naman yung nagtitinda nagsasabi, bawal kang mamili. Pero ang Diyos binawalan. Pero ang Diyos huwag kang mamimili. Lahat para sa lahat dapat. Tapos pag sinabi mong hindi may pinili na ang Diyos, abay wala siyang karapatan. Ako ang may karapatang mamili. Ako ang pipili sa Diyos, pero yung binaligtad mo.
Ang Diyos ay mong bigyan ng karapatang pumili, pero ikaw, binibigyan mo ng karapatan sa sarili mong pumili. Napaka-unfair mo naman sa Diyos. Ikaw nga namimili ka ng aasawahin mo eh. Di ba? Tama. Oh, namimili ka ng isusuot mo araw-araw. Namimili ka kung anong sapatos ang iyong susuotin. Mamimili ka kung saan dentista ka magpapabunot. Pero yung Mamimili ka kung saan barbero ka, kung ikaw ay doon sa GQ. May GQ eh, may GQ barbershop. Parang God Questions Barbershop. Uy, sabi ko, may God Questions Barbershop. GQ. Merong David Salon. Bahala ka, andyan lahat sila. Pero, lahat ba yun pupuntahan ko dahil for all? Pag sinabing for all, di lahat din ng relihiyon, di for all din. Hindi pwede. Pwede mo ring puntahan. Hindi, yung grace is, may particular na tao siya na binibigyan ng grace. Pero Pastor, It's not for all people. baka po ang sinasabi na they are referring to the common grace. Common grace. Common grace pwede, para sa lahat. Para sa lahat yung Pangkalahatan. Kasi hindi nila pinapagbukod. Dinidifferentiate yung special grace of salvation doon sa common grace of material blessing, talents, gifts. Common grace lang yun eh. Yung beauty, kasi may pinili ang Diyos na bigyan ng ganda. Opo, kahit nga Kristiyano, pangit eh. Oh, di ba? Pero parang iniisip ko nga minsan, bakit kaya, ang Diyos, ang pinapaganda yung hindi Kristiyano. Kasi minsan, pag binata ka, di ba, wala ka magustuhan sa isang church kasi puro hindi mo gusto. O, di ba? Kaya may tumatandang binata na mga Kristiyano kasi talagang wala mapili. Kasi nga, hindi naman sa mas maraming maganda sa labas eh. Mga kapamilya. Di ba? Mas marami ding matalino kaysa sa Opo. Sabi nga ng Panginoon mas matatalino nga yung non-believer eh. Pagan na yan. Di ba? More shrewd daw sila, shrewd. They are more cunning. Magaling sila sa negosyo kaysa sa Kristiyano. Magaling sila sa instruments, di ba? Ang gagaling nila. Magaling umarte kaysa Kristiyano. Kaya ito mo, bihirang Kristiyano yung nagtatagumpay sa field ng entertainment. Diba? Kasi nga, mas magaganda ang mga non-Christian. Yung mayayaman, ilan lang ang mayayamang Kristiyano. Wala pa nga sa top 10 na mayamang Kristiyano. Ma-agnostic. Bill Gates, agnostic. Ba si Elon Musk, hindi mo alam kung ano. Namimili pa siya. Sino ba ang tunay na Diyos? Ano ba? May Diyos ba talaga? Parang impersonal ang Diyos sa kanya. Diba? Sila Warren Buffett, hindi naman Christian. Yan ang pinakamayayaman na tao, Bill Gates. Diba? Yung Rockefeller family. Tamo? Tapos diba, yung common grace para sa lahat eh. Whether you are a Christian, whether you are a Hindu, whether you are a Buddhist, or a pagan, or somebody who doesn't have any religion at all, who is not a follower of any religion, pwede kang payamanin ng Diyos. Pwede kang bigyan ng magandang buhay sa lupa ng Diyos. Matthew 5:45, God makes the sun shine both to good and evil. Diba? So, pinasisikat ng Diyos ang araw sa mabuti at masama. That's common. And the rising of the sun is a grace of God because God can just destroy everything in the universe. Kahit nga itong mundo, pwede na niya itong gunawin ngayon pa lang because wala namang mabuti, wala kahit isa eh. Kung ang mundo nga ay talagang gunawin na at idalhin lahat ng tao sa impyerno, makatarungan pa rin ang Diyos. Opo. Bakit? Wala namang karapat-dapat dito eh. Ba't ka magrereklamo ngayon na may pinili? Buti nga may piniling ilan. Ayaw mo pa nun at kasama ka? Diba? Ay yung mga nakasama doon, yung pang nagrereklamo, bakit mo ako pinili? Ba't yung iba hindi? Teka muna, dapat magsaya ka, pinili ka. Huwag mo nang intindihin yung hindi mo kayang gawin. Sa labas ng iyong sariling kakayaan na gusto ko ring maligtas kasi yung ganito, si ganyan. Marunong ka pa nga sa Diyos eh. Before Esau, before they were born, Jacob I loved, Esau I hated. Pinipilit nilang baluktutin dahil sa pagiging bansa. Hindi. Personal yun eh. Hindi bansa. Talagang... Paano naman nila i-hate ang bansa ni Jacob? Ay maunlad nga eh. Yan nga eh. Maunlad din naman ng Israel. Hindi. Jacob nga ang inibig eh. Hindi si Esau. Si Esau kasi diba yung mga Edomites. Opo. Nawala nga sa balat ng lupa. Talagang kinamuhian niya si Esau eh.
Pero si Esau, binigyan niya ng blessing din. Marami din siyang kayamanan. Mas yumaman pa nga si Esau kaysa kay Jacob nung una eh. Daming Di ba? baka. Dami niya. Pinasalubungan nga ni Jacob eh. Para lang ma-please. Pero marami ng kayamanan si Esau kaysa kay Jacob noong magkita sila. So yon, hindi po smuggling ang ang salvation, parang Hindi, smagyo. hindi smuggle. Salvation in Scripture is not a purchase of something that is for all people, but it is the redemption of particular people. Ayun. Ito'y pagtubos sa mga partikular na tao. May pangalan, Particular. may kasaysayan sila, may history sila. Particular redemption ang tawag doon. Hindi nire-redeem lahat. Yung gusto lang niya, alangan naman, mayroon siyang gusto, ayaw mo. Bakit ka tumututol? Kaya sabi ni Pablo sa ni Romans 9, no? Doon, ang pattern, ang nasusunod, kung ano ang kanyang gustong gawin doon sa Clay. pottery, doon sa clay. Kukuha siya ng parehong clay, tapos kukuha siya roon sa tumpok na iyon ng putik, pipili siya ng kung anong gusto niyang gawin dito sa putik na ito. Special. Ang gusto niya ay gawing klorera na makinis, no? Talagang pinaganda pa. Pinaglaanan ng maraming panahon sa paghubog. Gusto niya maging bangaan lang. Yung isa naman, ang gusto niya, basta lang, diyan ka na. Subi-subi ka. Tapos tinatapakan na lang niya, wala na yung selfie, di ba? Anong? Pwede bang yung lahat ng yun, na lumimpak ng putik, gawin niyang, hindi pare-pareho lang, di ba? So wala nang pagpili. Ang Diyos talaga hindi na pumili pag ganun. Parang, kaya nga ang pagpili, tanggapin man natin o hindi, ay talagang literal na nagaganap eh. Sa mundo ng tao, sa mundo ng hayop. Ang hayop nga, pinipili din nila eh. Yung gusto nilang i-mate, di ba? Kaya nga halimbawa, yung isda, nagpapasikat pa sa kanyang magiging asawa yon. Depende kung sa babae, kung pipiliin niya yun, kung magustuhan niya yung kanyang ginawa, yung, di ba, yung puffer fish. Pabilog. Pati ibon, di ba? Namimili din sila ng ibon na gusto nila. Tapos ang tao, ang Diyos ayaw mo. Ayaw ng Diyos, mamili ang Diyos. Binibigyan mo ng kalayaan, lahat mamili, maliban sa Diyos. Kasi magiging magiging unrighteous ka pagka ikaw ay namili. May unrighteousness ba sa Diyos? Siya nga ay banal. Ngayon, kumpara din sa lahat, ililigtas niya kahit hindi dapat, ay mawawala talagang kabanalan niya doon. Yes, doon. Mawawala po yung justice din. Puro love na lang. Yes, oo. Ito pa. Ang sola gratia, hindi rin nangangahulugan na ang mga tao ay lalapit kay Kristo sa pamamagitan ng sariling pagpapasya. And then, saka naman sila ipipreserve ng Diyos pagka sila nagpasya na. Na parang parang ito yun, parang yung hilaw na Armenian, Calminian. Ito yung Calminian eh. Oo nga, by grace and salvation. Diba? Oo nga, akin nga ang salvation. Diba? Tinanggap ko. Pero hindi na yan aalisin sa akin. Pwede nang gawin ko kahit ano. Yun ang kanila. Calminian. Kalminya. So by grace nga ang salvation, talagang kahit anong gawin ko na, save pa rin ako. Tinanggap. Tinanggap niya. O kaya naman, ay kasi ingatan na ako ng Diyos eh. So kahit ako ang gumawa ng kaligtasan ko, tinanggap ko siya. At iingatan ako ng Diyos. Ito yung mga one-pointer Calvinist. Doon sa perseverance of the saints. Naroon sila, preservation of the saints. Ayaw nila nung insecurity of salvation. Di ba? So, ang saya. Kung ang nagligtas sa sarili ko, at hindi na ako mapapahama kailanman, pananatili niya ako, hindi na sa gawa ko. Ang umpisa sa gawa ko, ang wakas sa biyaya. Problema. Di ba? Napakamakasarili, no? Gusto niya, bida siya sa kanyang conversion, at gusto niya na siya ay pakukup sa Diyos hanggang preservation. Pero kahit anong gawin na niya, okay lang. Iyon ang problema. O, di sabihin nun, siya pa rin ang masusunod. Siya pa rin. From the very start kasi siya ang nasunod eh. Kaya siya pa rin ang nasusunod. Gusto niya ligtas pa rin siya kahit na ayaw na ng Diyos. Di ba? Di ba? Kahit ayaw siyang iligtas, ay gusto ko eh. So, iligtas mo ako. Naligtas. Wow. Kahit gusto na niyang mapahamak, ay ayaw ko mapahamak. Ayaw ko pa rin na masusunod. So, talagang human effort pa rin. Diba? Ang gusto ko, kahit anong gawin ko, iligtas mo ako. Di ba? Opo. Ito nagkasakin. Parang hindi po siya pastor consistent na ikaw yung nagpasimula ng salvation mo.
As ang Diyos ang tatapos. Kasi nandun pa rin yung kakayahan. Kaya nga. Oo. Sablay talaga. No, di ba? So, ginagamit lang ang Diyos para sa kanyang sariling kapakanan. Yun yun. Self-preservation ang alam niya. Ay, no. Hindi po ang Diyos ang... Hindi ang Diyos ang preserve. Kundi, inuutosan niya ang Diyos, i-preserve mo ko dahil naligtas ako sa sarili ko. Yun. Hirap nun. Ganon din ay hindi nangangahulugan na ang kaligtasan, pag sinabing sola gratia, ay ito pala, ito ang ibig sabihin ng sola gratia. No? Yun yung mga mali na kahulugan. Oo. Ang kahulugan naman, ang tunay na kahulugan ng sola gratia ay God has accomplished everything necessary for your salvation. Lahat ng kinakailangan para maganap yung kaligtasan mo, accomplish na lahat ng Diyos. Wala ka nang gagawin pa. Yun ang... Yun ang tunay na kahulugan ng sola gratia. Ito ay mabiyayang pagtubos na kanyang ginanap para sa iyo mula sa walang hanggan. Ang Trinidad ng Diyos ay nag-agree sa isa't isa sa kanyang covenant na iligtas ang isang partikular na tao para sa kanyang sarili. Kasi saan ba tayo tinubos ng Diyos? Kay Satanas, yun ang Arminian doctrine na parang ang bida si Satan, di ba? Si Pastor Proceso Marcelo, ito yung isang teaching niya na talagang hindi ko matanggap kahit di pa ako reform. Pumunta si Pastor Proceso Marcelo sa aming lugar at nangaral, nag-crusade. Alam mo yung ilustrasyon niya na hindi ko malimutan, ganito. Nasa kamay mo ang iyong kaligtasan. At ang kanyang ilustrasyon ay ganito. Meron daw isang taong matalino sa isang baryo na talagang kahit ano daw tanong mo, nasasagot. Meron daw dalawang bata na gustong itest yung katalinuhan nitong taong matalino. Kaya ang sabi ng dalawang bata, hulihin natin siya. Ang gawin natin, magdala tayo ng ibon at itatago natin yung ibon sa ating likuran. Tanong natin sa kanya kung buhay po ba ang ibon? Pag sinabi niyang buhay, papatayin ko. Pag sinabi naman niyang patay, pakakawalan ko, buhay. Mali siya. So yun nga ang ginawa, pumunta daw siya, sabi ni Pastor Proceso Marcelo, pumunta nga yung dalawang bata sa bahay ng matalino na matanda at nagtanong, yun ang tanong. Ang ibon po ba sa aming likuran ay buhay o patay? Sabi ng matandang matalino, nasa kamay mo, paano ko? Pag sinabi kong patay, pwede mong buhayin. Pag sinabi kong buhay, pwede mong patayin dahil nasa kamay mo. Ganun din ang ating kaligtasan. Nasa kamay mo. Wow. Ganda, talagang ako, muntik nang maiyak. Pero habang siya nagpipreach, naiisip ko, ibig bang sabihin ang Diyos ay parang naghahanap ng tatanggap at saka lang niya ililigtas. At kailangan na magdesisyon ng tao at kung hindi siya magdidesisyon, hindi kayang ng Diyos magligtas. May malaki na akong question mark doon. So mayroon na ako talagang sense nung grace. Sabi ko, hindi grace yan. Yung grace kasi hindi matatanggihan yan . Hindi sa iyong kamay ang grace. Kasi kung ikaw magpapasya doon sa grace, paano siya naging grace? Ay ang grace ay binibigay kahit di ka nagpasya . Ikaw ba nagpasya ka, isisilang ka sa isang pamilya na mayaman? Kung mayaman ka? Nagpasya ka ba na isilang sa mayaman? Nagpasya ka ba na isilang ka na may silver spoon? Sabi nga sa iyong bibig na ikaw ay mayroon ng kaari-arian agad. Nagpasya ka ba na isilang ka na gwapo? Kaya mo, gwapo? O, di ba? Nagpasya ka ba na isilang na marunong ka na matalino ka? Wala, di ba? It's all by grace. Nakamit mo yan dahil kahit di mo yan hiningi. Grace. Yung common grace nga binibigay ng hindi hinihingi. Yung pang salvation ang hinihingi. Hindi mo rin pinaghirapan na ikay naging matalino. Hindi mo rin pinaghirapan na ikay, likas na kasi sa DNA mo yan yung ikaw ay may talent. Kung may talent ka na mag-gitara, talagang hindi ka pa naging tao. Bata ka pa, mayroon ka ng wido ka na . Tapos paghawak mo ng instrument, yung iba, aral ng aral, hindi matuto . Ikaw, madali lang. Kasi... ikaw, kinapa mo lang, natuto ka na, tapos naglilid ka na agad. Yung iba, aral ng aral, ay hindi pa rin matuto. So yun, ang ibig sabihin ng sola gratia. Ginawa na ng Diyos para sa iyo lahat. Na-decree na yan para sa iyo. Kumbaga, inilaan para sa iyo at binayaran para sa iyo at ini-apply para sa iyo.
Wala ka nang gagawin. Kaya, pati, kaya maliwanag na pati yung faith talaga natin, gift talaga ng Diyos. Oo. Hindi yun yung nasa atin na, Mm. napukod. Mm. So, ang ibig din sabihin ng sola gratia ay ang kaligtasan ay ganap na ang basihan lamang ay ang pag-ibig lang ng Diyos. Walang ibang basihan. Hindi dahil nakita ka na tatanggap ka o magiging mabuti ka o magiging mas karapat-dapat ka kaysa ibang tao o kaya naman ay mas na ang Diyos ay natuwa kaysa iyo dahil ikaw ay mas gagawa ng mas maraming paglilingkod kaysa iba. Hindi iyon. Ang sola gratia ay nangangahulugan na in entirety, no? Ang kaligtasan ay kinridit sa iyo ng Diyos dahilan sa kanyang pag-ibig at habag. Sa kanino mang gusto niyang bigyan, ang desisyon lang ay sa kanya lang. Wala siyang nakita, wala siyang requirement para ibigay na para sa tao o yung requirement na niya sa bibigyan. In fact, we are all not in all our lifetime, kahit sa buong buhay natin, hindi pa rin tayo maging karapat-dapat sa grasya ng Diyos. Kahit hanggang ngayon nagtataka pa rin ako, ba't ako ang iniligtas ng Diyos? Bakit hindi na lang yung iba na mas, tingin ko, mas maraming kabutihan kaysa sa akin, mas maraming ambag sa lipunan kaysa sa akin? Talagang namamangha pa rin ako araw-araw. At minsan nga, natatanong ko na lang, bakit ako? Bakit ako ang iniligtas mo? Di ba kasi, hindi mo maintindihan. Kaya may kanta po na, O Diyos, bakit Ako. ay pinili dahil Di ba? ng Maganda yung kantang yun. Maganda. Maiiyak ka pag kinanta mo yun. Pero hindi maiiyak ang Armenian doon. hindi po. Maasar Di yan. ba? Ang kanta ng Armenian ay, God's not dead. He is. Alive. Di ba? And you don't want heaven without us. Yun. That's why you bring heaven to earth. Yun ang mga kanta nila, yung napaka-subjective na mga kanta, no? Mm. Mahal na mahal kita, Panginoon. Na parang nakadepende ang Diyos sa iyong pagmamahal. Oo, parang mga Na kailangan mo mag-effort, ipakita sa Kanya para naman ikaw din ay ibigin din ng Diyos. Kaya Parang- kailangan galingan mo. Umiyak ka, magkunwari kang ikay naluluha, pupuspos. napupuspos ka o pipikit-pikit ka kasi baka makita ng Diyos, di ka masyadong nag-i-effort eh. Kaya sa kanila pati yung pagsamba ay human effort. Na they want to please God by their own gesture, yung kanilang holiness, no? Kailangan banal ako para ako. Na para bang ang kabanalan na kanilang iniaalay sa Diyos ay katanggap-tanggap sa Diyos. Walang kabanalan ang taong katanggap-tanggap sa Diyos, kundi yung kabanalan lang ni Kristong ibinigay Yes. niya sa taong Imputed iniligtas. Righteousness na po, Pastor. Yes, oo. Yung righteousness na kinalulugdan ng Diyos, hindi yung ating righteousness, but the righteousness of Christ imputed to us. Yeah. But when he lived a sinless life so that sinlessness could be imputed to us as sinful human being, we become sinless as well, like Christ. Kaya every He time, took our sins away from us so that He can impute to us His righteousness. So that's why when God looks at us, He doesn't look at us or at you like the previous you na makasalanan. Nang ikaw ay tubusin ni Kristo, pinawi niya ang lahat ng iyong kasalanan. Walang single sin na makikita ang Diyos sa iyong buhay. grabe naman. You are impeccable in the sight of God because of Christ's righteousness in you. Pastor, no? Mm. Pag iisip-isipin mo yun ba? Mm. Parang hindi talaga Ang tingin sa iyo ng Diyos ay parang hindi ka nagkasala kahit kailan, sa umpisa pa lang. Parang isinilang kang walang kasalanan. Dahil lahat na ng kasalanan mo ay imputed na rin kay Christ. At yung kanya namang righteousness ang imputed sa atin. Sabi nga dyan ng MacArthur, he lived a holy life so that so I can live his life in my body. Oo, grabe, no? Parang pagka isipin mo, imagine mo yung ginawa ni Christ sa'yo, Mm. yung doctrine of grace na yan, parang maiiyak ka talaga eh. Mm. Makikita mo talaga, nagtuturo talaga ito para maging humble talaga ang mahal ng palataya. Makikita mo yung kawalan mo ng kakayahan talaga. Mm. Kaya from start to finish, sola gratia means
from start to finish, from election to conversion to heaven, salvation is by God's grace alone. And salvation is entirely of the Lord. Wala talagang kahit ambag ni singkong duling ang tao sa kanyang kaligtasan. Naiiyak siya. Okay? Anong sabi dyan? Sabi po ni A.G. Ganadon, Cortez, to God be all the glory. Amen. Hindi tayo worthy talaga. May mga tanong po tayo, Pastor. Sige, basahin natin ang mga Kay tanong. Efren muna siguro. Ito. Mm. What is true repentance? Di tayo masave pag di mag-repent. Paano po i-apply po ito? At paano i-share kasama ang gospel and repentance? Di ko gets po ito at di ko alam if totoong ligtas pa ako. Okay. Okay. Ang repentance po, ang pagsisisi, ay resulta ng conversion, ng regeneration. Yes. You cannot truly repent unless God indwells in you through the Spirit of God, and the Spirit of God taught you the true meaning of sinfulness. Because in our own capacity to understand sin, we cannot really understand sin in the light of God's view of sin. Sa atin ang sin is shortcomings, at sa atin ang sin parang ang liit-liit lang, parang hindi ganun kalaki sa paningin ng Diyos. Pero unless, kaya nga hindi ka magsisisi talaga ng tunay. Kasi unless you recognize that your sin, every bit of your body, every cells of your body are not worthy or is not worthy of God because lahat ay makasalanan ito. Hindi mo talaga mararanasan tunay na pagsisisi. Kaya kailangan muna, no? Kaya nga yung regeneration muna, then precedes faith and then repentance. You cannot repent if you don't have faith. How can you repent if you don't know God? Kaya how can you have faith if you are dead? Kaya sa logical order of salvation is, here you are a sinner, but by God's grace, He regenerated you through the preaching of the Word, in the Spirit, the work of the Spirit in your soul. And then, if you are an elect of God, if that's the right time for you to believe. Kasi yung calling ay may time frame. Yung election, wala yung time frame, you know? Yung election kasi it is done from eternity past. Tapos na siya bago pa nagsimula ang kasaysayan, ang time. Before time began, God has already decided to save you. Pero daraan yung kasaysayan, magiging tao ka pa kasi. Yun yung may time frame, yung calling. Gospel ko lang tawag din. Gospel call. So, ligtas ka na, hindi ka pa lang tinatawag. Kaya hindi ka naligtas dahil sa iyong pagtugon. Ligtas ka na, tumugon ka dahil ikaw ay inelect. At yung elect na yon, sa time na yon, let's say, ikaw ay i-regenerate. Ako, probably sa akin, ako ay na-regenerate when I was 19 years old because that's the time that I have understood my predicament before God, that I'm not worthy. So doon ko naunawaan na talagang ako'y walang kahit anong karapatan upang iligtas. At ako ay nagmakaawa sa Diyos. Panginoon, patawarin mo ako. Hindi ako dapat. At yun yung time na ako ay na-regenerate. Kaya ako naintindihan. Pagkatapos ng regeneration, magkakaroon ka ng faith. Kasi akala nila may time frame yung regeneration and faith Halos yan ay split second yan Yung pagkakaroon mo ng saving faith at saka yung pagbuhay sa'yo, nauna lang talaga sa logical order, lohikal na ikaw muna buhayin. Because why? We are dead in sin. Siguro magandang talakayan na Ephesians chapter 2 pakibasa. Ephesians chapter 2. Kailan ba tayo binuhay ng Diyos? Nung ba tayo sumampalataya? Sige. O bago tayo sumampalataya? Sige, pakibasa mo. Ephesians chapter 2 verse 1 to 5. Yung Yan, pareho yan. Ibaba mo lang. Ibaba mo. Taas mo pala. Taas pala. Mali pala. 1 to 5 na. Doon sa verse 1 and 2. Yeah, Diba? sabi po diyan ay, Yan. and you were dead in trespasses and sins. Okay mo na. And you were dead in the trespasses and sins. Anong kalagayan natin nung una? Diba? Tayo'y patay sa ating pagsalangsang at mga pagsuway. Tapos, ano mo? Diretso, verse 5. This sa verse 5. So verse 5. Saan Yan, baba na. Huwag mo nang basahin yung iba kasi mahaba na. Verse 5. Sige pa, verse 5. Yan. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Yan.
Even when we were dead in our trespasses, makasalanan ka, patay ka sa kasalanan, sinusunod mo ang demonyo, sinusunod mo ang masasamang espiritong nagahari no, sa impapawid. At ikaw ay lumalaban ng tahasan sa Diyos, minumura mo pa ang Diyos. Ayaw mong maniwala sa Diyos, pero habang patay ka doon sa kalagayan mo, binuhay ka. Hindi noong ikaw ay manampalataya na, hindi noong ikaw ay magsisi na, saka ka nabuhay. Patay eh. Patay ka, binuhay ka, at nung pagkabuhay sa iyo, saka ka magsisisi. Kasi unless na maintindihan mo ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos, at maunawaan mo na ganito pala ang ginagawa ko sa Diyos, sobra palang pamumusong ito, minumura ko ang Diyos, napakalaking kasalanan ito. Unless na maunawaan mo yun, saka ka lang magsisising tunay eh. Kasi hindi mo makikita. Kasi hindi mo makikita ang sarili mo na makasalanan ka. Malibang ikaw muna ay buhayin. Yeah. At ikaw ay magkaroon ng kamalayan sa espiritu na ikaw ay walang kahit anong katiting na may pagmamalaki sa Diyos. Kaya yung tanong niya, saan yung place ng pagsisisi? Di ba? After regeneration, then you will have faith in God. And then, kasabay noon yung repentance. Kaya doon sa moment na yon ay kayo na-regenerate, magsisisi ka agad eh. Opo. Sa moment na ikaw ay nakaunawa, na ako pala'y walang asa na pumunta sa langit. Ako pala kahit anong gawin ko, kahit anong paglilingkod ko sa relihiyon ko. Sumimba man ako ng linggo-linggo, ako man ay magkomunyon linggo-linggo. Pero ako'y makasalanan pa rin. Anong aking ihaharap sa Diyos? Kahit anong gawin kong pagsisikap sa relihiyon ko, wala pa rin. Kaya doon ka lang makakapagsisi. Once na rin na-regenerate ka, in an instant, magkaroon ka ng faith sa Diyos na siya ang tagapagligtas, siya ang namatay para sa iyo, ang Panginoon Jesucristo. Yung mga basic lang na tools na siya namatay para sa iyo, binayaran niya ang iyong kasalanan, ang parusa para sa iyong kasalanan, then ikaw ay iiyak. And that's the time na you will repent. Ang repentance kasi is isang beses lang yung repentance unto conversion. Meron kasing dalawang uri ng repentance eh. Una yung repentance unto conversion. Ito yung repentance na kahit hindi mo sinabi lahat ang kasalanan mo, pero the moment na ikaw ay nakaunawa, nagpakumbaba ka talaga sa Diyos at sinabi, Panginoon, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Lahat na ng kasalanan mo, hindi mo kailangang isa-isahin yun na mula pagkabata mo. Yun yung repentance unto conversion. At ikaw ay patatawarin sa lahat ng kasalanan mo kahit di mo sinabi lahat. Pero may tinatawag tayong repentance unto sanctification, unto maintaining a closer walk with God. At ito yung pagkatapos mong maging Kristiyano, nagsisi ka na ng isang beses lang no, sa buong buhay mo na nung ikay ma-convert. Pero pag nakakagawa ka ng kasalanan, kailangan mo pa rin pagsisihan, bagamat ikay pinatawad na. Hindi para ikaw ay iligtas uli. Dahil ligtas ka na eh. By grace nga eh. Eh kung pala ang kaligtasan pala sa patuloy mong paghingi ng tawad at patuloy mong pagsunod, eh hindi by grace. Eh bakit kailangan ka pa rin humingi ng tawad? Dahil sa tuwing tayo nagkakasala, kahit tayo ay ligtas na, nasisira ang ating magandang ugnayan sa Diyos. Nasisira ang ating magandang relasyon sa Diyos. At doon nag-uumpisa uli mag-set in yung guilt. Kaya di ba maraming Kristiyano ang hindi nakakatiyak kahit ligtas na? Ito pa, katulad po niya. Kasi patuloy siya kasing umaasa sa sarili. Kaya ka hindi nakakatiyak kasi you are placing your trust in your work. And that's the very reason why you cannot be assured of your salvation because you believe that it is you who keep yourself free from sin. It is you yourself that is endeavoring to obey God. Not by grace, but it's your own effort na. Parang nag-umpisa ka sa grace, natapos ka ngayon sa gawa. At gusto mong ipagpatuloy yung grasya ng Diyos sa gawa. Para yung mga taga-Galasya yun. Iba kaya, di ba? Napaka-critical kay Pablo yung nag-umpisa ka sa grace, pagkatapos ligtas ka na, naturuan ka ngayon ng mga ibang kulto na o dapat mong ipagpatuloy ang kaligtasan mo sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos, sa pamamagitan ng pagsimba, pati hindi ka naging nagpatuli, hindi ka ligtas. Kaya sabi ni Pablo, ano kayo? Nag-umpisa kayo sa biyaya, ngayon nagwakas kayo sa gawa. Kaya sabi niya, pakasumpain man, kahit ako man o anghel ang magturo na nag-umpisa sa biyaya, kaligtasan ng biyaya, tapos sabihin ko na ang kaligtasan nyo ay kaya nyo ipagpatuloy sa gawa. At mawawala yan pagka hindi mo na ginawa ang magandang gawa. Walang maintain, hindi maintain. Ba, ikaw na ngayon ang nag-maintain, ay hindi iyan biyaya. Ang ebanghelyo ay nag-umpisa sa biyaya hanggang sa wakas biyaya pa rin. Even your growth in your Christ-likeness. Yung working out ng salvation. Yung working out your salvation. Kaya nga, working out na lang God is working in you already. Yes. So, you can work out your salvation. I-exercise mo na lang. May katawan ka na.
Pag nag-exercise ka, hindi ka nagkakaroon ng katawan. Katawan. So, ligtas ka na, may kaligtasan ka na, ina-exercise mo na lang yung iyong mga ugali na dapat na is para sa isang Kristiyano, yung iyong gawa na dapat ay para sa isang Kristiyano. And then you continue to have that, yung peace ang nawawala na salvation. Gaya ng sabi ni David nung magkasala sa Bathsheba, di ba? Yung joy, sabi, restore to me the joy, saka yung peace. Yung lahat ng dulot na kapayapaan, kagalakan, katiwasayan ng buhay, kawalan ng guilt, yun ang nawawala. Nagigilty ka uli, nawawala ang joy mo, nawawala ang kapayapaan mo dahil sa kasalanan. Pero hindi nawawala ang salvation mo because God will not take away the Spirit of God in you anymore Nasa yun na yun eh. o from you. The Spirit who is in you cannot be taken away by God from you. Kasi nasa iyo na siya, ba't siya aalisin? Hindi na kasi, ano yun? Pabalik-balik ang Espiritu. Sa Old Testament, ganun, kasi hindi pa redeemed. Hindi pa siya talaga Hindi pa tapos, hindi pa nag-i-indwell ng matagalan. Ngayon ay permanent na ang indwelling because it's already been redeemed. Yung mga tao na yan na tinubos, pwede nang panahanan magpakailanman kasi wala na nga kasalanan din yan sa tingin ng Diyos. Kaya nga banal ang Espiritu, banal yung tinitira niya. Hindi pwedeng tumira ang Espiritu Santo sa makasalanan. Kaya nga yung righteousness si Christ nasa atin, kaya nananahan sa atin ang Espiritu. Kasi hindi mananahan ng Espiritu kung tayo makasalanan pa sa tingin ng Diyos. Kasi ang Diyos ay banal, hindi siya pwedeng mag-mix sa makasalanan. At yun ang dapat tandaan ng mga Kristiyano. Your righteousness is not yours. It is Christ's. And you cannot maintain your righteousness by your own doing because it is not yours. Di ba? Si Kristo. Si Kristo yan ang nagbigay sa iyo. Paano may maintain yung righteousness ni Christ? Nasa yun na nga eh. Di ba? Kaya nga may Holy Spirit, kaya nga nagre-retain sa atin, nagre-remain sa atin forever ang Holy Spirit. Kasi hindi na tayo tinitingnan ng Diyos na tayo ay makasalanan. Kasabay iyon ng regeneration na tayo ay tinirhan dahil tayo ay banal na sa paningin ng Diyos. Ayun ang tawag doon, justification, pinawalang sala. Hindi lang pinatawad. Kasi ang pinatawad, pwedeng pinatawad ka lang kita, pero may kasalanan ka pa rin. Pero ayaw ko lang na parusahan ka. Kaya kita pinatawad, may kasalanan ka pa rin. Ayaw ko lang parusahan ka dahil sa kasalanan mo. Yun yung forgiveness. But justification is different. Ibang level yung justification. Ang justification is God is treating you as if you haven't sinned at all, even once. Acquitted na. Acquitted. Parang sinabi ng isang judge na acquitted. Ba? Nabura lahat. You are the accusation has no merit. Tapos na judge ka na wala kang kahit anong pwedeng pagdusahan dahil ikaw ay walang kasalanan. At malaya ka na. Hindi para gumawa ng mabuti, kundi para mamuhay bilang isang ligtas. Kaya wino-work out lang natin yung anumang nasa atin na. At even yung good works natin ay inihanda. Kita mo sa Ephesians chapter 2 verse 10. Yung good works natin ay inihanda na rin ng Diyos na gagawin natin. Kasama yun dun sa Kasama the end as well as the means are both foreordained. Yes. The end is the salvation. Yung glorification, yun yung end. But even yung means ng conversion, yung gospel preaching, yung gospel tracts na doon ka mauunang matamnan, yung mga bagay na nangyari sa iyong buhay, mga pagsubok, tapos may nakapagpayong Kristiyano na naritain sa iyo yung word of God. So lahat ng iyon na means ay foreordained din. Yung pagpapadala ng pastor na sa iyo na ganito, yun ay means ng Diyos din. Lahat ng yun kasama sa plano ng Diyos ng kaligtasan Package deal yan Pati yung means, tsaka yung end, lahat ng yan ay itinakda rin ng Diyos. Wala dyan na parang random na nangyari, na kaya ka na-save, ay randomly lang, na ikaw yung nagplano. Hindi, lahat yan ay plano ng Diyos. Mistaken kasi sila doon. Akala nila ay naligtas na sila. Then sila ang magpapatuloy ng kanilang kaligtasan, magpapanatili. At yun ang dahilan kung bakit di sila makatiyak. Kasi akala nila synergistic Yan yung Arminian kasi is synergistic Yung Arminian is, yes, hindi sapat yung grace, kaya ako nga ang tumanggap Kaya ako niligtas, ako rin ang dahilan. So therefore, pag papanatili nun, ako pa rin. Kaya synergistic, laging may ambag ang Arminian sa kanyang kaligtasan. Ayaw niyang pumayag. Sana all may ambag. Sana all may ambag.
Ang ambag mo ay pawang maruming basahan lang. Yun lamang. Ambag mo ay sabihin ng Diyos, huwag ka na mag-ambag, narurumihan lang. Di ba? Instead na maligtas ka, lalong hindi. Kasi ang iyong gawang mabuti ay pawang maruming basahan lang din sa paningin ng Diyos. Kung sarili mong sikap, hindi. Pero kung product yun ng regeneration at ng iyong obedience, hindi yun maruming basahan. Maganda yun. Pero kung inay product ng iyong pagsasarili na kailangan kong panatilihin, marumi yan. Wala kang merit kahit ano sa Diyos. Kahit anong gawa mo, walang merit sa Diyos. Kaya nga by grace eh. Hindi na grace pag may merit na eh. Nadidipit yung meaning ng grace pa lang. Yun. Ano pa ang tanong? Jim, Always saved. Kay Jim, hindi. Leonard Blanco, ano ba tanong niya? Leonard, paano po yung once saved, always saved? Biblical po. Yan, ano mo yung term na once saved, always saved? Ay, ano yan eh. I have studied the history of that term or phrase. Pejorative term yan ng mga tao nakalaban ng eternal security. Sila yung nag-coin na, ay kayo pala naniniwala sa once saved, always saved. Na pejoratively, nang ibig sabihin, kahit pala anong gawin nyo, ligtas pa rin kayo. Hindi po galing sa mga Christians na totoo, na mga reform, yung salitang once saved, always saved. Yung mga baptistang inaangkin nila, amin yan. Hindi. Yan ay pejorative term upang sira doon sa mga nagsasabing sila ay ligtas na at hindi na mawawalang kaligtasan. Yan po'y mali. Bakit? Ang tanong kasi truly saved ba yung nagsasabing saved siya? Hindi na mawala ang kaligtasan, yun lang tao nagpapanggap na ligtas. Naglilingkod na, tumanggap, uyak-iyak pa siya, naglulupas siya, salamat po, naintindihan ko kasalanan ako, ligtas mo ako. Tapos naglingkod na siya na for some time, naging Bible school student, tapos naging pastor na. No, pagkatapos biglang tumalikod, ang sinasabi nila ay nawala ang kaligtasan. Hindi po nawala ang kaligtasan noon. Sa umpisa pa lang, mali na ang motibo niya. Sa umpisa pa lang, walang banal na espiritu yon. Ngayon, kung siya tunay na Kristyano, babalik siya talaga, saved. Pero kaya nga ang akin dyan once saved, always saved, if truly saved. Usasits, hindi osas. Mali ang osas. Kasi yung saved ay binibintang nila kahit kanino na pwedeng mag-declare na saved. Kaya dapat talaga bang tunay na ligtas yun. Kaya if truly saved, once saved, always saved. If truly saved. Kasi maraming nagpapanggap namang saved eh. Kaya usasits pa. Kaya usasits po ang tama. Hindi usas. Yan po yung aming version ng salvation. Hindi talaga nawawala kung tunay talaga ligtas. Hindi naman tunay na ligtas yun eh. Hindi nawala yung kaligtasan. Ang nawala yung tao sa poder ng church at ng righteousness. Kaya yan pong usas na yan. Naging license yan eh. Kaya po yung nagtuturo na, ligtas na tayo kahit anong gawin natin. Na mali po yan. Baka para yung mga hyper-grace. Hyper-grace yan. Parang Amy Domingo. Nakasabi tuloy tayo ng pangalan. Kasi sabi nila di ba, ang tawag nila is pure grace. Ano tawag? Pure grace nga. Pure grace daw. Ibig sabihin may fake na grace. Hindi fake ang grace. Ang fake yung tao, hindi yung grace. Totoo ang grace, kaya lang yung tao ang fake. Ba si Judas nga, nakakala mo talagang na-save, di ba? Nagpanggap na apostol. Naglingkod. May power din kasi lahat ng apostol may power to heal. Hindi ka pwedeng apostol pag wala kang kapangyarihang magpagaling. Di ba? Pero yung power to heal is not an evidence. It is not enough mark of a true saved individual. Kahit gifted pa yan, hindi ibig sabihin nangangaral, magaling mangaral, magaling mag-interpret, magaling sa lahat, magaling sa rhetoric, nagpa-prophesy pa, minsan nagkakatotoo. Hindi ibig sabihin, ligtas yun. Kasi minsan hindi, minsan swak, minsan bulwak. Bumulwak, minsan swak. Kumbaga, alatsamba lang, di ba? Hindi yung tunay na prophet. Ngayon, pwedeng makagawa ng himala, pero hindi ibig sabihin, ligtas iyon. Kasi si Satanas man ay nagkukunaring anghel ng Diyos di ba? Ang mga alagad din niya ay nagkukunaring alagad ng Diyos. Nakakagawa din ng miracle. Pero counterfeit.
Counterfeit Yun ang- miracles. Gawa ng ang demonyo. Sa kapahintulutan din naman ng Diyos. Para yung mga taong after lang sila sa ganoon, edi talagang ligaw sila. Doon sila. Doon kayo. Ginusto ninyo talaga na mayroon kayong enjoyment dyan sa masama Ni-enjoy nyo yung mga miracles na counterfeit. Di bahala kayo. Ako, alamin ko, ano ba sinabi ng Biblia tungkol sa miracles? Sapat ba ang miracles para mag-convert? Hindi. Ang banal na espiritu lang ang may kakayahang mag-convert through the preaching of the Yes. words. Miracles cannot convert. Kung ang miracle nakakapagbigay ng pananampalataya, bakit yung mga Israelitang masaksihan yung pagbuka ng dagat pagdating doon sa ilang nagreklamo? Babalik na lang kami roon. Sinungaling ang Diyos. Tumigas pa nga. Dito pa kami papatayin ng Diyos. Tumigas pa ang puso nila. Pero nakita ang miracle. Miracles cannot convert people Kaya, to salvation. wag rin yung nasain na mag-miracle. Kaya pag mayroong mga crusade dito, ang daming pumupunta. Pagka nagchat-chat, punta ako dyan, dalo ako dyan. Fresh anointing. Fresh revelation. Fresh manna from heaven. Wow. Try tayo dyan. O, di ba? So, ang mangyayari, pag attend, wow, sarap ng feelings. After 1 week, wala na uli. Wala na. Kasi emotion lang yun. Nag-subside na yung Oo, emotion. nag-subside na yung baha. Di ba? Natuyo uli. O, kailangan mo uling bahain. Pag ganoon ang conversion, na na-convert ka dahil sa pansamantala, di pansamantala lingdan yung conversion mo. Hindi dahil sa banal na espiritu. Conversion is from God. Regeneration is through the saving work of the Holy Spirit. Through indwelling of the Spirit. Tanong po ni Jern ba to? Jern. Pastor, tanong lang po. Nawawala po ba ang kaligtasan? Kasi po ang paniniwala sa church na ina-attend ko, ang kaligtasan ay nawawala. Para po bang kailangan i-work out? Ay di ko nawawala ang kaligtasan, di hindi grace. Opo. May grace bang nawala? Tinalakay nyo na po yan. Ako nawawala ang kaligtasan, di ikaw nga ang may gawa. O ang Diyos ba hindi kayang panatilihin kung ano yung ibinigay niya sa iyo? O, tama sa Hebrews chapter 12, tingnan natin kung kayang mawala ng kaligtasan. Hebrews chapter 12, verse 1 and onwards. Verse 1 to 6. Tignan mo Chapter 12. chapter 12. 11 ata yan 12. Chapter 12, sige 12. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and Hebrews ba yan? Sige. let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2. Looking to Jesus, the founder and perfecter. Sino ang founder ng faith? Ikaw ba? Kung ikaw ang founder ng faith mo, kung ikaw ay may gawa, mawawala yung faith mo. Sino ba ang gumawa ng faith mo? Sino rin ang nagpe-perfect ng faith mo? Ikaw din ba? Si Jesus the founder and perfecter. Nabibigo ba si Jesus? Siya nag-found, siya pa Siya na nga ang nagbigay, nagtalaga, tapos siya pa ang magpe-perfect ng faith mo, tapos nawala mo? Si Jesus pala ang may kasalanan, kaya nawala. Kasi siya ang perfecter, nabigo siya, Siya yung nagpapaganap ng faith mo, nabigo siya sa pagpapaganap niya sa faith mo. Kaya nga, for Jesus. Puny Jesus. Maliit na Jesus. Walang kakayahang panatilihin yung faith na ibinigay niya. Nakadepende lahat kay Jesus Di ba? Tapos doon sa do not grow weary. Verse, dito sa verse 6. For the Lord disciplines the ones He loves, He chastises every son whom He receives. Di ba? Disiplina. Kung ikay magkasala at hindi ka dinisiplina ng Panginoon, hindi ka anak ng Diyos. Ngayon, kung nagpapatuloy ka sa kasalanan, hindi ka niya ibinabalik sa kaligtasan kung tunay kang ligtas. Hindi ka ligtas. Kasi kung ikay nagsasabing ligtas ka, pero hindi ka binabalik, nagkasala ka, at ayaw mo na sa Panginoon, tapos pinabayaan ka na ng Diyos. Hanggang kamatayan, nandoon ka na sa kulto ka na, at tinanggihan mo na ang biyaya, at nilalait mo pa ang Diyos. Sinabi mo, ang Kristyanismo, mali yan. Naging atheist ka pa. Di ba, mayroong ang pastor na nagiging Roman Catholic, di ba? Mayroon mo na-convert. May 3 akong pastor na nakita sa Facebook. 3 sila na-convert. Welcome daw to the Roman Catholic Church. Kung sila ligtas, ididisiplina siya, pipilayan yan para wag nang manatili sa Roman Catholic. Mabalik yun. Ewan ko, pag hindi bumalik yan, pag pinilayan yan, paparusahan yan.
Pagbibigyan niya ng sakit. Di ba? Didisiplinahin yan. Papaluin yan hanggang siya may matuto. Biro mo, pabayaan ka. Kaya nga, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang iniibig. 7, tingnan mo. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as son. For what son is there whom his father does not discipline? pag ikay lumayo sa ama mo, Kanina di ba? Ewan ko kung hindi ka disiplinahin, kung tunay kang anak, pababalikin ka niya. Gagawa siya ng paraan. Kung may ginusto ka na mali, papatayin niya yon, or ikaw papatayin niya. Di ba? Kung mayroong kayamanan gustong makuha, papaluin ka ng Diyos. Yung kayamanan makukuha mo, pero putol kamay mo, balik ka sa Diyos. Ano pang pakinabang mo sa kayamanan mo kung wala ka na ng mga kamay? Di ba? Kaya yung mga Kristiyano, matakot kayo pag kayo nagkakasala. Kung tunay kayong anak ng Diyos, huwag nyo nang hintayin na parusahan pa kayo. Kasi hindi papayag ang Diyos Ama na yung mapapahamak pa yung kanyang tinubos Napupunta uli kay Satanas Hindi siya pa. Anong klaseng ama iyon? Kung yung ama nga natin sa lupa na tayo ay hindi masyadong close di ba? Pero iniintindi pa rin niya yung kanyang mga anak Naiisip pa rin niya yung kapakanan ng anak niya. Na kaya siya naghahanap buhay, no? Yung para sa anak ko. Di ba? Kaya nga si Jeffrey Epstein, no? Namatay. Pero napakasamang tao. Pinaglaanan siya ng kayamanan niya. Na gusto niyang paglaanan, di ba? Kumbaga talagang siya ay hindi papayag na yung kanyang mga pinaghirapan, hindi niya ibigay doon sa karapat-dapat sa tingin niyang bigyan. Masamang tao yun. Ang Diyos pa kaya? Na hindi niya paluin yung kanyang itinuturing na anak na pag nagkasala siya, uwi. Hindi ba nung mga bata pa tayo? Chinelas yun di ba? O kaya patpat, kawayan. Pat, masakit yun. Nung pagdating na ang lola ko, naku, ayan na. Takbo na ako kasi ba? Saan ako tatakbo? Papunta sa bahay. Hindi ako tatakbo pala yung anak ako pero kung hindi ako anak, hindi ako papaluin. Bakit? Walang karapatan kasi yung pumalo parusa. May karapatan ng Diyos magparusa pag di niya anak. Pero yung disiplinahin at para ibalik, hindi naman ibabalik Kaya iba ang disiplina sa parusa. Ang Diyos, parurusahan niya yung hindi niya anak. Nilikha naman niya. Ba't ka ganyan? Nilikha kita para ka sana magpakabuti. Patamaan kita ng kidlat. Impyerno ka pa. Pero salamat sa Panginoon, tayo iniligtas niya ang kaluluwa sa impyerno. Ginawa tayong mga anak ng Diyos, 1:12. Sila tayo naging anak ng Diyos. Hindi dahil sa ating kalikasan, hindi sa ating kagagawan. Alam mo yung John 1:12, mali ang pagkagamit, hindi sinasabi ang 13. Sa John 1:12, ang sinasabi, sino man tumanggap sa kanya, yun daw yung altar call. Binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi binasa ang verse 13. Sila naging anak ng Diyos, pakibasa mo. Paano naging anak ng Diyos ang isang tao? Dahil ba sa kanyang sariling pagtanggap? John 1:12. John 1:12 and 13. Kagagawan ba niya yung kanyang pagiging anak ng Diyos? Sa pagtanggap ba niya kaya siya naging anak ng Diyos? Kasi putol-putol sige, 12, basahin mo, and then 13. Sabi po dyan. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become a children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Naging anak ba sila ng Diyos nung sila'y manampalataya? Hindi. Sila ay naging anak ng Diyos dahil sa kalooban ng Diyos. Kaya sila sumampalataya. Yes. Kalooban ng Diyos. Hindi dahil sila sumampalataya sa kanilang sarili, umaksyon ng Diyos, ginawang anak. Hindi, ang sabi dyan, naging anak kayo ng Diyos, hindi dahil sa kalooban mo, hindi sa kalooban ng tao, hindi sa kalooban ng laman, hindi mo kalooban, laman ka Kundi kalooban ng Diyos na tumanggap ka, kaya ka tumanggap. Kaya yung Acts 13:48, tinan mo, pasahin mo. Makikita mo doon na in the Gentiles, di ba? 13:48. Acts 13:48. Ayun. Sabi dyan. And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many as were appointed to eternal life, believe. Hindi na, Yung mga na-appointed pa sa eternal life, Pastor. Nang marinig nila ang ebanghelyo, nag-umpisa silang magalak at lumuwalhati sa salita ng Diyos. At ang mga itinilaga ng Diyos para sa buhay na walang gan ay sumampalataya. Baliktad tayo, ang sumampalataya, itinitalaga. Tinatalaga. Ang nangyayari, yung pagsampalataya ang dahilan ng pag-appoint Armenian.
Oh, di ba? Ang Ito linaw pa, na. alam ba ninyo na bilang lang talaga ang maniniwala? Romans 11:25. Tingnan ninyo. Romans 3:25. Bilang na po. Hindi na pwedeng dagdagan pa. Kaya yung sasabing para sa lahat, 11:20. 11:25. Bilang na kung sino ang sa Diyos. Sabi niya. Oo. Lest you be wise in your own sight, I do not want you to be unaware of this mystery, brothers. A partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in. May fullness. May bilang. Sa Tagalog, ang pagpapatigas sa Israel ay hindi pang matagalan o di pang walang hanggan, kundi partial lang, no? Pansamantala. Bakit? Hanggang ang kaukulang bilang May bilang. ng mga hintil ay makapasok sa kaligtasan. Kaya may election. May eleksyon, may bilang na eh. Hindi Diba? pala lahat eh. Hindi yun parang yung random selection na bahala na kayo. O namatay ako, sino mang makapulot nitong nitong bisa nito? Parang agimat lang ino. Tapos ang nagpapasya yung kukuha na parang ang Diyos ay bahala kayo kung sinong may gusto. Tatanggapin ko lang kung sinong may gusto. Kahit di ko siya gusto, tanggapin ko rin. Nagustuhan niya ako eh. Kailangan naman tanggihan ko. Di ba? Hindi. May gusto na ang Diyos nung pa. Bago pa man isilang ang tao, magumanli ka ng mundo, may ginusto na siya eh. Tama. At huwag ka na magtanong. Magpasalamat ka na lang dahil di natin kayang ubusin ang buong sang sinukob para masagot ang tanong na yan. Dahil sa kanyang reason yan eh. Ano bang dahilan niya? Wala tayong makitang dahilan. Kasi kahit anong tingin natin sa ating sarili, wala tayong makitang dahilan eh. Wala. Tanggapin na lang natin na tayo naligtas hindi dahil sa ating sariling kagagawan. Dahil sa ating pagpili, kundi dahil sa Diyos na siyang pumili. Huwag na nating pakialamanan yung iba. Kasi bilang na, oh. Okay. May tanong po si Brother Robert Ebesia. Ayan yan tanong kaya. Ibig sabihin panghawakan mo yung good news para ma-regenerate tayo. Tapos doon na susunod yung repentance. Salamat. Hindi po, regeneration muna bago ka makapanghawak. Siguro Kasi patay ka nga eh. Paano ka makanghahawa kung patay ka? Pahawakin nga kita kung patay ka nito. Hawakan ng patay yung isang bagay. hindi makakawak. Ay kahit anong gawin mo dun sa patay, pahawakin mo. Medyo nako-confuse po. Yun. Kasi bago pa ito eh, na sa Reformed Theology. Maganda, magpatuloy po kayo na sa amin magpaalam. Ganito kasi ang dalawang view tungkol sa kaligtasan. Dalawang view. Yung unang view ay yung tao nasa balon, buhay siya. Ang kailangan lang ng tao sa ilalim ng balon, may maglawit ng lubid. So yun yung kaligtasan sa Arminian. Buhay ang tao, pero kailangan niyang marinig ang ebanghelyo para siyang makahawak. Sa Reformed Theology, iba. Yung tao nasa ilalim din ng balon, pero patay. Nalunod na. Kailangan mo na, paano makahawak yung sa lubid? Patay nga. So, ang kailangan muna ay buhayin siya sa espiritu. Hindi physical na pagbuhay kasi ang tinutukoy natin, spiritual na kamatayan. Pag sinabing spiritual na kamatayan, yung paghiwalay siya sa Diyos, hindi niya maunawaan ng Diyos. Yes. Wala siyang idea kung anong gusto ng Diyos sa buhay niya. Wala siyang kahit anong pagkakilala ng tama sa Diyos, puro mali ang pagkaunawa niya sa Diyos. Kasi wala siyang kakayang unawain ng Diyos sa sarili niyang kakayahan. Kasi nga siya hiwalay sa Diyos dahil siya nasa kasalanan. Ang kasalanan ng tao ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Di ba? At dahil nga tayo nasa kasalanan pa, hindi pa nagsisi, hiwalay ka. Yes. Ngayon, kailangan muna na hindi ka lang lalawitan o tutulungan na parang, kumapit ka. Paano kakapit yung patay? Kailangan buhayin siya bago siya makakapit. Diba? Kaya yun, kailangan buhayin muna sa espiritu at ang pagbuhay ay yung pag-indwell. Kasabay yun ng indwelling. Ang banal na espiritu, makikisama sa kanyang sariling espiritu dito sa na-regenerate at mabubuhay siyang bigla at saka siya magsisisi. Hindi po nauuna ang pagsisisi. Nabanggit na. Hindi nga kasi makakapagsisi kung patay. Opo. Hindi nga siya magkaroon ng anumang emosyon eh. Kahit kilitiin kita kung patay ka eh. Kaya nga po. Maagnas lang ang iyong kilikili, hindi ka pa rin matawa. Di ba? Hindi kasi niya po yung sinfulness. Oo. Mas maganda siguro patuloy lang, kapatid, maganda, nagsasaliksik ka. Patuloy ka lang makinig. Marami pa ito, no? Meron pa tayong yung sola fide, by through faith alone. Solus Christus and soli Deo Gloria. So, and then patuloy pa rin po tayo kasi tayo po ay 1:44 na, no? 1 hour and 44 minutes. Magbasa pa tayo isa pa, baka mayroon pang isang tanong. Wala na po siguro. Wala na. Okay, kung wala na, sige, magpaalam muna tayo. And then, see you po next week, Tuesday.
And hopefully, no, tayo ay maging madalas, no? Opo. Maging 3 times a week. Sana gano'n. Para mas marami pa tayong makatulong tayo sa mas marami, no? Kasi mas gusto nila consistent eh. Yes. Oo. Sana gano'n. At salamat sa Panginoon, kahit di naman tayo nagpo-promote ng ating page, Oo. ay dumarami Nakikita naman nakikita. ang ating, nag-grow naman ang ating ang bilang ng viewers. So, magandang ano po yan, na ang Panginoon ay kumikilos sa mga taong gusto niyang bigyan ng tunay na karunungan ng Diyos. At yun po yung gusto natin, Pastor. Hindi sa magparami tayo ng views para kumita yung page, kundi Hindi. para marami pong maabot yung ministry. Opo, hindi po kami kung mayroon po diyang tawag doon, yung patalastas, wala po, hindi po namin, nakaano lang siya kusa lang lumalabas kasi naka-monetize lang siya, pero hindi po kami after doon. Kahit huwag nyo na po yung i-view. We are not after views po. Siguro tanggalin na rin natin, no, yung monetization. Para walang patalastas. Para hindi sila ma-distract. Kasi minsan pagka yung replay, biglang may patalastas. Tanggalin natin 'yan, RJ. Para wag na tayong maabala yung mga nanonood natin. Yung mga diyan, yung mga commercials, mayroong demonetization, no? I-demonetize na natin. We don't need monetization. Yun, so shout out kay Coronel at kay Ate sila, kay Ate Brother Ronel at saka yung asawa niya si Ate nalimutan ko na. Yan, pababain natin si Jocelyn. Ayan si Yan, pababain mo para makita mo ang pangalan. Pababain mo yung comment. Yan, Jocelyn, Jocelyn Astovesa Ritual. Yun si Ate Jocelyn. Astovesa. Si Ate Jo. Okay. Maganda ka pa po sa gabi. Opo. Maganda gabi po. Magandang po sa inyo. Yan. Sige po, magpasalamat na tayo at tayo magpaalam na rin. Ay, sige, salamat po sa inyong matuloy na pagsubaybay. No? At Pastor, ito po ang The Narrow Gate, and we are the Cult Busters. God bless you all. And good night.